presentation natin. For already, more than 3 years already, we already declared insurgency free. So, dahil ganyan na situation, minsan may expectation na insurgency free na yan. Wala na yung mga insurgent-related na activities. Wala nang presence. Pero bakit, sabi nga ni Sir Manny, may mga instances na mayroon pang encounter pa. Noong December dito, hanggang sa nahuli sila doon, yes, sa Jaguar. So, it sounds conflicting. And, in fact, natanong din ako niyan, na may mga tanong-tanong na ano, kung insurgency free na tayo ng 3 years, bakit may mag-surrender? Dapat bukas sa Tuesday, may mag-surrender na 40 plus. Na-move ito, by the way pala, I will have to announce also na formally declare natin yung surrender nila ngayong February 17. So, ganoon ang sitwasyon natin. While we are insurgency free, occasionally, or periodically, may mga ganitong bagay na nangyayari. Maybe because yung hindi klaro sa atin or may mga hindi naintindihan itong implication itong pag-declare natin ng insurgency free 3 years ago. Ang insurgency free is, we find that term sa military is kasi ang target talaga namin is yung insurgents, yung mga armado. So, nung ma-neutralize lahat yan, ang term kasi namin ay neutralize na sila. Yung mas mababa pa is na-dismantle na yung mga CTG o Communist Terrorist Group. Now, bago declare na ma-dismantle ang isang guerrilla front, kung na-neutralize na ang majority ng mga kalaban, nabuwag na siya. In layman's term, nabuwag na yung organization. Yung guerrilla front, ito nag-operate. And it does not matter. And not necessarily mean na kung sinabi natin nabuwag, inapatay na natin lahat yung membro noon. Ang isang organisasyon ng CTG, matawag natin buwag na yan, natalo na yan, kung wala nang natira doon na tao. But not necessarily patay yun. Yung iba dyan ay nag-surrender. Yung iba, hindi ba na-neutralize through encounter o na-surrender o na-arresto. Yung iba dyan ay kusang umalis sa organisasyon. Iniwan niya ang organisasyon. Marami ding rason kung paano siya umalis. Yung iba umalis lang dahil lumipat lang lugar. Baka pumunta lang kasi takot na sila dito sa military. Pumunta lang ng Surigao. Pumunta lang ng Agusan. Yung iba naman ay tumakas lang sa organisasyon, umuwi na ng bahay. Ang tawag natin dyan is naglaylo. Subuhat yung at nakita natin lahat dito, wala na talaga organized na armado dito na for 3 years. Binibilangan namin na araw, di ba? Walang, 1,300, 200 something days. Wala ng grupo na gumagalaw dito. But because of that, and we already declared that as insurgency free, a certain period, 6 months pa lang prior ng declaration of insurgency free dito sa lugar na ito, ay wala na talagang mga armado. But if you would notice, even nung pagka-declare natin ng 2022, noong 2023, marami pang nagsusurrender. 2024, marami pa rin nagsusurrender. 2025, meron pa rin nagsusurrender. At sabi ko nga, 2026 pa lang yun, January o February pa lang ngayon, may 40 plus na naman na magsusurrender. Now, it's a matter of how we project it. Yan din ang kailangan namin. Kaya gusto kong explain ito para itong mga ganito na sitwasyon, paano nyo i-release yan sa media? Because there are two ways of portraying it.
Either you portray it as a bad, sabi ng iba, sabi silang insurgency free. Pero marami pa palang kalaban. Paano ka sabi marami kalaban? May nagsusurrender ka. Sabihin ka ng pagkalaban sa taas. That's one way of saying it. So, ang ano ko dyan is dito sila ay mga physically nag-surrender na ito. Kahit hindi ba nag-surrender, umalis na talaga ito sa the term is mga matagal na itong umalis dito kinusan. Kasi nabuwag na nga yung grupo nila eh. Yun nga lang, ito, bakit natin pinapa-surrender? Maraming bagay ang positive yan. Una, ma-clear nila yung pangalan nila. Kasi baka yung iba dyan may kaso pa. O rinahanap pa rin sila, no? Ng gobyerno. On a more positive side din, they can take advantage of the government programs to address yung mga problema nila kung bakit sila naging rebelde noong panahon, lumang panahon. Hindi pa na-address yun eh. Ang na-address pa lang naman is yung umalis sila doon sa grupo, nabuwag yung grupo. Pero baka may problema pa rin din sila. So, make advantage sila. So, that's one maganda ito. So, you expect na ito yung general situation. All over the Iowa. Kasi Davao region. Declare na natin na insurgency free yan. So, alam niyo na agad yung pag may news, may nag-surrender, ang perspective is, well, it is insurgency free, ay nag-ano ba ito. But, it comes to another idea din. Itong pagtawag natin ng insurgency free. Ito ay nasimula ng napansin ito ng Davao de Oro. No? But, ako personally, gusto kong mag-move forward tayo with regards to our counter-insurgency. I want this brigade or the division kung paano natin i-push ang yung mga news na galing sa amin. Dati, sabi nyo, mahirap pumasok, di ba? Kasi ang karamihan kasi ng news pa lang noon, counter, may news kagad yan. No, it's about insurgency, action ng mga news. Now, we want to help the local government, the municipal government, the provincial government, na i-promote ang mga lugar na ito, sa Limati, in that case, doon sa peace and development agenda. So, magiging news, even ang news ay slow enforcement siya, we want it to be seen in the perspective on development, lalong-lalo na sa development. Kaya nga, I suggested to Davao de Oro, itong slogan natin, yung influencing ba? Kasi news is influencing yan, no? Yung the mindset ng tao. Noong 2023, nung sunod-sunod ang pagka-declare ng insurgency free, very proud tayo. Karatula lahat dyan ng lugar. Welcome to the insurgency free province of Davao Oriental. Ang maganda. Pasok na naman sa Davao de Oro. Welcome to the insurgency free. Naglagay din ba tayo sa Isamati ng gano'n? Province lang, pero wala naman sa municipal level. Now, that is good. Kami lahat tayo ay mga stakeholders, the local government, lalo-lalo na kaming mga military. Very proud kami niyan. Kasi, we have accomplished something. Accomplishment yan eh. Lalo na yung pagka-declare ka lang. No, after 1 year, dahil sa ganyan tayo ng pride, ang naging focus ngayon doon ng military at ang local government is to prevent resurgence of insurgency. Kasi sabi nila, declare nyo lang din, isang taon na, meron na. Takot tayo ng ano, di ba? Baka walang report. Ulan nga nang sabi nyo, pwede,
encounter. Kasi because everybody's mindset is, we have to protect our gains. And that's been happening for 3 years now. Next quarter, mag-4 years na. What I'm trying to say is, we have to move forward na ang focus natin o yung narrative natin sa tao would be positive peace. Yung towards development na hindi na insurgency. Kasi for example, dito ka sa Mati, mayroon kang bagong turista. Diyan pa lang sa airport. Diba? Malap pa daw pa. Patapos na yung airport natin dito. Kasi, paglapag dyan. Isipin ninyo, kung may turista na first time lumapag dito sa Oriental at ang sasalubong sa kanyang karatula, welcome to the insurgency-free province of Oriental. What do you think would be the impression? Secure, pero at the back of his mind, sabi insurgent infected pala ito. Dati pala ako. Alam mo yung the way you phrase your language ba? May kahapon pala ito. Tama ka. May kahapon pala ito. So, palaging gano'n, no? So, palaging magiging gano'n ang mindset. Pero at least kahapon pa. Pero Lumipas. sabi nga doon sa libro na The Secret, nabasa niyo ba yung yung libro na The Secret? What is the secret? Secret doon is, in short, you have to, yung positive things attract positive ba? Diba? Sabi mo si Pito. So, pati sa pananalita mo, you have to talk positive. To attract positive Oo. energy. So, for example, sabi niya, hindi ako tatamaan ng bigla, hindi ako tatamaan ng bigla. Most likely niya, tatamaan ka tuloy ng bigla. Kasi inisip mo negative eh. May kidlat eh. So that's also how you state your na hindi ka rin makasakit. Tingnan nila, paano mo sabihin sa kasama mo na pangit siya. Di ba? Pero wala ka mang bad intention. Pag sinabi mo pangit siya, so the word, you avoid negative words. For example, okay ka, may igagawa mo ka pa. Di ba? So, gano'n yun. Pati pag na-disgrasya, huwag mo isipin, hindi ako madidisgrasya. Madidisgrasya ka kasi ang word doon is disgrasya. What I mean is, sa insurgency nga, as much as possible, huwag na natin i-propagate yung word na insurgency. Alam naman na, trabaho naman namin sa preventive, but huwag na natin yung So I was recommending na ang general flow of information natin sa mga probinsya natin, sa mga lugar natin doon sa pag sinabi mong how would you describe your place? Kahit ikaw, paano mo i-describe yung Mati? Alam nga mo sabihin mo, insurgency free lang. Would you advertise that? No, di ba? But to have it doon pa rin sa law enforcement na perspective, sabi ko nga, maybe, tingnan ninyo, i-compare ninyo yung dalawang slogan. Welcome to the insurgency-free province of Davao Oriental versus welcome to the peaceful and progressive province of Davao Oriental. Do you mean the same thing in regards to security? Yes. But positive yung Peaceful loving. ganon yung I've already explained the situation here, the security situation here. And I will encourage you na tulungan natin yung mga local government, the city, the provincial, to project this place na peaceful and heading towards development. So insurgency, preventing yan, it should just be an implied task na sa amin yan, the police and towards ganon. So ganon din sa pag-present natin ng mga rebelde. So we do not look at this as, of course, sa amin yan, at the back of our mind, alam namin na kailangan talagang hindi dumaan pa rin sila ng diran kasi the moment na meron na namang mga armado dito, madali silang recruitin ulit kasi hindi pa naman sila nag-surrender.